So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako, si Miat Sebastian, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Acampo. And today is January 16, 2026, and our topic is all about the origins of the demons. So, our concept is all about demons, Satan's army. So, tinuturo po ng Biblia na ang mga demonyo ay mga fallen angel na nagrebelde laban sa Diyos at piniling sumunod kay Satan. So, tinatawag silang hukbo ni Satan ni Satan dahil sama-sama silang kumikilos upang labanan ang katotohanan ng Diyos at ang kanyang bayan. Gayunpaman, wala silang sariling kapangyarihan, kumikilos lamang sila sa loob ng pahihintulutan ng Diyos. So malinaw na ipinakita ni Jesus na totoo ang mga demonyo, ngunit ipinakita rin niya na siya ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Sorry. So, ayon sa Biblia, ang mga demonyo ay talo ng kaaway. Maaari silang maninlang at manukso, ngunit hindi nila kayang manaig laban sa kaharian ng Diyos. So, si Jesus ang may ganap na autoridad at ang kanyang kapangyarihan ay mas dakila kaysa sa lahat ng pwersa ng kadiliman. So, our Bible readings for today is all about Jude chapter 6, ASND version. At ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang sariling katayuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan. Sila iningatan ng Diyos sa walang hanggang mga tanikala sa kadiliman hanggang sa paghuhukom sa dakilang araw. So ngayon nadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is demons follow Satan in rebellion. So ang mga demonyo ay mga anghel na mahilig magrebelde laban sa Diyos or pinili nilang magrebelde laban sa Diyos. So hindi sila nilikha na masama, ngunit pinili nilang suwayin ang kanilang otoridad. So ang kanilang pagkahulog ay bunga ng pagsunod kay Satan sa halip sa Diyos. Second, demon fight against God's people. So, ang layunin po ng mga demonyo na ilayo ang mga tao sa katotohanan ng Diyos. So, ginagamit nila ang panininlang tukso at takot upang pahinain yung pananampalataya ng mananampalataya. Ngunit hindi nila kayang gawin yon or agawin ang kaligtasan ng mga nasa kay Kristo. And lastly is demon fall under God's authority. So, kahit aktibo yung mga demonyo sa paligid natin, sila ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng Diyos. So, hindi sila makakakilos ng lampas sa kanyang pahintulot dahil ang kanilang wakas ay tiyak na paghuhukom at ganap na pagkatalo. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is fear no one but God alone. So, hindi tayo dapat mamuhay sa takot sa demonyo o sa kadiliman. So, yung tanging dapat katakutan ay ang Diyos na may ganap na kapangyarihan. So, kapag tama yung ating pagkatakot sa Diyos, nawawala yung takot sa kaaway. Second is fix your eyes on Christ's victory. So, ang laban ay hindi natin laban. Ito ay panalo na ni Kristo. So, sa krus at sa muling pagkabuhay, tuluyang tinalo ni Jesus ang mga pwersa ng kadiliman. So, kapag si Kristo ang sentro ng ating paningin, napapalitan ng pananampalataya ang takot. And last is focus on your status in Christ. So, bilang mga mananampalataya is tayo ay niligtas, tinubos at inangkin ni Kristo. So, hindi tayo alipin ng takot kundi mga anak ng Diyos. So, ang pagkakilala natin kay Kristo ang nagbibigay ng tapang at katiyakan. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. Our discussion talks about why does knowing our status in Christ give us courage and victory. So, yung pagkakaalam sa ating status kay Kristo ay nagbibigay po ng lakas na loob dahil hindi na tayo lumalaban bilang talunan, kundi bilang mga taong kasama sa tagumpay ni Kristo. So, sa devotion na ito, natutunan ko na kahit may spiritual na labanan, hindi tayo nag-iisa at hindi tayo mahina dahil si Kristo ang ating sandigan. So, dapat natin ito i-apply sa ating buhay sa pamagitan ng pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan, pag-iwas sa takot, at pamumuhay araw-araw ayon sa ating pagkakailanlan bilang anak ng Diyos. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ang may ganap na kapangyarihan sa langit at lupa. Lord God, salamat dahil kay Kristo kami ay ligtas at may katiyakan ng tagumpay. Lord God, tulungan mo kami mamuhay na walang takot, may pananampalataya at nakatuon sa Kanya. Ikaw ang aming lakas at tagumpay. In Jesus' name we pray. Amen.